Magandang buhay sa ating lahat. Ang wika ay salamin ng kaisipan at kultura ng isang bayan. Sa larangan ng komunikasyon, napakahalaga ng wastong paggamit ng wikang Filipino upang maipahayag ng malinaw, tama at epektibo ang mensaheng nais iparating. Sa ating aralin sa araw na ito, ay tatalakayin natin ang mahalagang prinsipyo ng wastong paggamit ng wika, kalinawan sa pagpapahayag at mga estratehiya upang higit na mapahusay ang bisa ng komunikasyon. Layunin ng ulat na ito na ipaliwanag ang mga karaniwang kamalian sa gramatika at pagbibigay ng mga alternatibong anyo ng mas mahusay at mas epektibong pagpapahayag. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, inaasahan natin na mas mapapalalim pa natin ang ating pag-unawa at paggamit ng wikang Filipino sa mas mataas na antas ng kasanayan, lalo na sa akademiko at profesional na larangan. Tara, samahan niyo ako! Ngayon ay samahan niyo akong talakayin ang wastong gamit ng wika at sa mga iba't ibang aspeto nito. Una, ang mga panlapi ng magkangalang ugat ay di dapat ipagkamali ng gamit ng katuturan. Halimbawa, sa tagilid na paggamit nito ay dinamdam niya ang mga pagkabigo sa buhay. Samantala, ang wastong gamit naman nito ay dinamdam niya ang mga kabiguan sa buhay. Pangalawa, ang pagkaltas sa makadiwang unlaping I sa mga anyong pangnagdaan at pangkasalukuyan ay hindi umaalinsunod sa wastong gamit. Halimbawa ng hindi wastong paggamit ay binigay namin ang pera sa kanila. Samantalang, ang wastong gamit nito sa paggamit ng unlaping I ay ibinigay namin ang pera sa kanila. Pangatlo, ang mga panghambing ng panlaping ka, sing o kasing ay di dapat ipagkamali sa mga anyong magka, magsing o magkasing. Halimbawa sa maling gamit ay sintaas ang simbahan at paaralan. Samantalang, ang mga wastong gamit nito ay magsintaas ang simbahan at paaralan. Sintaas ng simbahan ang paaralan at kasintaas ng simbahan ang paaralan. Ang pang-apat, ang unang titik ng ugat na sinusundan ng unlaping pang, pan o pam ay maaaring manatili o kaltasin ayon sa simulain ng pamantayang gamit. Maling paggamit nito ay nilabhan niya ang pampunas ng sahig. Samantalang, ang tamang paggamit nito ay nilabhan niya ang pamunas ng sahig. Ang ikalima naman ay pang-uring pasukdol sa unlaping pinaka ay dapat gamitin sa paghahambing ng isang tao o bagay sa lahat ng kauring mga tao o bagay. Halimbawa ng maling gamit ay si Rizal ay pinakadakila sa sinumang bayaning Filipino. Ang tama naman ay si Rizal ay pinakadakila sa lahat ng bayaning Filipino. Ang susunod naman, ang katuturan ng ilang pandiwa sa unlaping ma ay lumilikha ng mga suliranin sa maraming baguhan sa Filipino. Ang pampito naman, ang mga makadiwang ugat ay di dapat gamitin sa halip ng panaguring pandiwa. Ang impormal na halimbawa nito ay si Jacinto ay mamaya ang alis, samantalang ang mas tamang gamit nito ay si Jacinto ay mamaya aalis. Pangwalo, ang gamit ng panghalip na sila ay hindi dapat ipagkamali sa maramihang pantukoy na sina. Halimbawa, ang maling gamit ay sila Andres ay sasama sa atin. Samantalang ang mga tamang gamit nito ay sina Andres ay sasama sa atin. Sila ay sasama sa atin. Ikasyam, ang makadiwang mga panlaping umiiral sa magkatulad na salitang ugat ay di dapat ipagkamali sa isa't isa. Halimbawa sa maling gamit nito ay tawagin mo siya sa telepono. Samantalang, ang tamang gamit nito ay tawagan mo siya sa telepono. Sa pangsampu naman, ang unlapi ng pang-uri sa ma ay marapat na kaltasin kapag ginagamitan ng anyong napaka. Ngunit, nananatili sa anyong pinaka. Sa mga payak na pang-uri naman, ang unlaping ma ay kalabisan
na kapag ginamitan ng pinaka. Halimbawa, ang maling gamit, napakamahirap, napakamaganda, at napakamasipag. Samantala, ang tamang gamit naman ay napakahirap, napakaganda, napakasipag. Kapag ginuhanlapian ang malumay na ugat, ang salitang nabubuo ay nananatiling malumay kapag ginamitan na pandiwang pawatas o pautos. Ngunit nagiging mabilis kung ginagamit na pangalan o panuring. Halimbawa, ang salitang ugat na sulat. Kapag ginamitan natin ito ng pagiging malumi, huwag mong sulatan ang dingding. Isa pa, mahirap sulatin ang talambuhay ni Lapu-Lapu. Samantalang, nagiging mabilis ito kapag isang mesang bilog ang sulatan ni Jose. Kapag hinuhulapian ang ugat na malumi, ang nabubuong salita ay nagiging malumay kung ginagamitan ng pandiwang pawatas o pautos, ngunit nagiging mabilis kung ginagamit na pangalan o panguri. Halimbawa, kailangang talian natin ang baboy, nabali ang talian ng kalabaw. Kapag hinuhulapian ang ugat na maragsa, ang nabubuong salita ay nagiging mabilis kung ginagamitan o ginagamit na pandiwang pawatas o pautos. Ngunit nagiging malumay kung ginagamit na pangalan o panguri. Halimbawa, ang salitang ugat na taga. Tagain mo ang ahas. Ayaw niyang tagain ang asong ulol. Ang sangkalan ay tagaan ng karne. Humantong sa tagaan ang kanilang pagtatalo. Ang akasya sa tabi ng daan ay tagain ng mga taong nagdaraan. Liban sa ilang katalawasaan, ang gitling ay ginagamit sa pagitan ng unlaping nagtatapos sa katinig, sa pagitan ng unlaping nagtatapos sa katinig at ng ugat na nagsisimula sa patinig. Halimbawang maling gamit, tagaraw, tag-araw, pag-ibig, mapangakit. Ang tamang paggigitling ay tag-araw, pag-ibig, mapangakit. Kung ang unlapi ay nagtatapos sa ng o nang o sa katuwang na anyong n o n o m o mu, ang unang titik ng ugat ay maaaring kaltasin ayon sa kaugaliang gamit. Bilang tuntunin, ang mga salitang tambalan na lumilikha ng katuturang naiiba sa mga ugat na pinagtambal ay sinulat ng walang gitling, samantalang ang mga tambalang nananatili, ang katuturan ay naginigitlingan. Halimbawa, ang mali, bahaghari, hanap buhay. Ang wasto ay bahaghari, hanap buhay, hugis puso, pantay kawayan. Ang mga ugat na hinuhulapian ng in, hin, an o han ay maaaring maging malumay o mabilis ayon sa katuturang nilalayon sa pangungusap. Halimbawa, level ng accent. Ang Pepsi ay tanyag na inumin. Acute accent naman ay kailangang inumin mo ang gamot. Kapag hinuhulapian ang ugat na mabilis, ang nabubuong salita ay nanatiling mabilis kung ginagamitan na pandiwang pawatas o pautos, ngunit nagiging malumay kung ginagamit na pangalan o panguri. Halimbawa, ang salitang ugat na takbo, nagiging mabilis kapag mahirap takbuhin ang layong 10 kilometro at nagiging malumi pa rin kapag takbuhin mo ang sinaing na nasusunog. Ang karaniwang panahunang pangnagdaan na sumusunod sa pangatnig na nang ay kaugaliang ipinapahayag sa anyong pawatas. Halimbawa, naghimagsik ang bayan ng pinatay si Rizal. Naghimagsik ang bayan ng patayin si Rizal. Ang pangalang diwang may pantig na inuulit ay di dapat ipagkamali sa katuturan ng anyong walang inuulit na pantig. Halimbawa, ang maling gamit, mabuting libangan ang pagbasa ng nobela. Samantalang ang tama, mabuting libangan ang pagbabasa ng nobela.
Ang mga pangalang diwang hinango sa pandiwang ay di dapat ipagkamali sa mga anyong buhat sa pandiwang mag. Katulad ng verbs, bumasa, umiyak, tumakbo. Narito ang gerund form: pagbasa, pag-iyak, pagtakbo. Mag-verbs: magbasa, magtanim, maglaro, at gerund form: magbabasa, magtatanim, paglalaro. Ang diing malumi o maragsa ay nagiging malumay o mabilis kapag ginagamitan ng pang-angkop na ng grave accent, dakila, makata, lagi, sariwa. Level accent reversion, dakilang makata, makatang dakila, laging sariwa, sariwang lagi. Glottal accent, mali, salita, mataba, palaka. Acute accent reversion, maling salita, salitang mali, matabang palaka, palakang mataba. Kaya, the basic level and acute accents remain unchanged with or without use of the ligature ng retained accent: mabuting tao, taong mabuti, magandang dalaga, dalagang maganda, malaking halaga, halagang malaki. Ang pangatnig na pag o kapag ay kaugaliang sinusundan ng anyong pangnagdaan, samantalang ang kung ay nakahakaagpang ng anyong panghinaharap sa punong sugnay. Halimbawa, ang mali: aalis tayo pag matutulog ang bata. Ang tama naman ay aalis tayo pag natulog ang bata. Aalis tayo kung matutulog ang bata. Ang pantukoy na mga ay maaaring kaltasin kung may maramihang panuring ang naturang pangalan. Ngunit bilang panguring pamilang, ang mga ay dapat na mangunang kagyat sa pangalang inuuri niyon. Halimbawa, nakahuli sila ng malalaking isda. Nakahuli sila ng malalaking mga isda. Ayan, napakahusay! Ngayon ay natapos na nating mapag-aralan kung paano gamitin ng wasto ang ating wika sa iba't ibang aspeto nito. Ngayon naman ay dumako tayo sa kalinawan ng pagpapahayag ng ating wika. Handa na ba kayo ulit? Tara, ating talakayin ito. Clarity of expressions o kalinawan ng pagpapahayag. Sa pangkalahatang kalinawan, una, gumamit ng salitang matapat na nagpapahayag ng kaisipan o diwang nilalayon sa pangungusap. Halimbawa, sa ibinigay na halimbawa dito, walang kapantay ang pagsuyo ng ina sa kanyang anak. Pero kapag ito i-improve, walang kapantay ang pagmamahal ng ina. Makikita natin na ang salita na ginamit ay matapat at direkta sa nilalaman na pahiwatig ng pangungusap. Katulad nga sa mga naibigay na halimbawa, ang kalinawan at bisa ng kaisipan ay nasasalig sa tiyak na pagpili ng mga salita. Ang panaguring pangalan ay dapat magsaad ng pangkat o kabagayang kinabibilangan ng simuno ng pangungusap. Halimbawa, sa faulty na halimbawa dito ay magandang kagamitan ang seko. Samantalang, ang halimbawang na-improve ay magandang relo ang seko. Kapag ang tamang gamit naman nito ay magandang orasan ang siyeko. Dapat baguhin ang kalagayan ng isa sa dalawang pangalang hindi sinasaklaw ng nangungunang pang-uri, alang-alang sa kalinawan ng pangungusap. Halimbawa, ang maling halimbawa dito ay namitas sila ng mababangong sampagita at gumamela. At ang tama naman ay namitas sila ng gumamela at mababangong sampagita. At ang panglima, ang mga malapandiwang mayroon, marami at wala ay hindi tumatanggap ng simuno kung katumbas sa Ingles ng there is, there are many, there is no, at there are no. Halimbawa, may tubig sa balon na nangangahulugang there is water in the well. Number 2, mayroon bang pagkain sa mesa? Is there food on the table? May mga bituin sa langit. There are stars in the sky. Alang-alang sa kalinawan, gumamit ng salita o pariralang nagpapahiwatig o nagpapaliwanag sa banyagang mga katawagang pangkalakal na di pagaanong malaganap sa pangunawa ng bayan.
Halimbawa, maiibigan ng mga bata ang Bear Brand. Para sa kalinawan nito, mas magandang sabihing maiibigan ng mga bata ang gatas na Bear Brand. Ang tambalang pananggi ay nagpapalabo sa kaisipan ng pangungusap sa maraming pagkakataon. Halimbawa, huwag mong kalimutang hindi sumulat sa amin na nangangahulugang huwag niyang kalimutang hindi sumulat sa kanila. Mas magandang gamitin ang huwag mong kalimutang sumulat sa amin. Ang una sa dalawang pandiwang hindi gumaganap sa layong sumusunod ay dapat punan ng sariling layon o pariralang pang-abay alang-alang sa kalinawan ng pangungusap. Halimbawa, sila'y naglinis at nagluto ng almusal. Mas magandang gamitin ang sila'y naglinis ng bahay at nagluto ng almusal. Pagkatapos nating nalaman kung paano magiging mabisa ang ating pagpapahayag, ngayon naman ay dumako tayo sa pagkakaltas ng mga bahagi ng pangungusap. Handa na ba kayo? Pagkaltas ng mga bahagi ng pangungusap. Ang pandiwang palipat ay nangangailangan ng layon upang maging ganap na palinaw na kaisipan ng pangungusap. Narito ang hindi malinaw na kaisipan ng pangungusap na halimbawa. Nanguhuli sa bukid si Nestor. At kapag ito i-improve, nanguhuli ng palaka sa bukid si Nestor. At ang tamang gamit ay nanguhuli ng tutubi sa bukid si Nestor. Ang pandiwang panadya ay di dapat kaltasin alang-alang sa kalinawan ng pangungusap. Halimbawa, maaga kahapon si Ruben. Maaga nagising kahapon si Ruben. At ang tamang gamit ay maaga umuwi kahapon si Ben. Ang panagoring pangalang inuuri ng pasukdol na pang-uri ay di dapat kaltasin alang-alang sa kalinawan. Halimbawa, si Ramon ay pinakamahusay sa Malolos. Si Ramon ay pinakamahusay na doktor sa Malolos. Ang lantay na diwa ng pangalan ay di dapat kaltasin alang-alang sa kalinawan ng pahayag. Halimbawa, di naman ng doktor ang puso ko. Upang mas maging malinaw ito, di naman ng doktor ang tibok ng puso ko. Ang katuwang na sangkap na pang-ukol sa ay di dapat kaltasin alang-alang sa kalinawan ng pangungusap. Halimbawa, si Jose ay lumangoy sa kabilang pampang ng ilog. Upang mas maging detalyado ito, si Jose ay lumangoy patungo sa kabilang pampang ng ilog. At upang mas maging detalyado pa ito ay si Jose ay lumangoy hanggang sa kabilang pampang ng ilog. At ang tamang baybay nito ay si Jose ay lumangoy mula sa kabilang pampang ng ilog. Ang simuno ng pangungusap ay di dapat kaltasin alang-alang sa kalinawan ng pangungusap. Halimbawa, nagkakaingay sa plaza. Ang tamang baybay nito ay nagkakaingay ang mga manlalaro sa plaza. Upang mas malinaw ang pahayag, ang bagay o taong pinagtutulran na kasunod ng pang-uri ay di dapat kaltasin alang-alang sa kalinawan. Halimbawa ng hindi kumpletong pahayag, ang sampalok ay higit na maasim. At ang tamang pahayag, ang sampalok ay higit na mas maasim kaysa kamyas. Ang mga pangalan sa kabilang panlaping kaan o kahan ay di dapat ipagkamali sa katuturang mga pangalan sa unlaping pag o pagka. Halimbawa, mahirap iwasan ang mga pagkabigo sa buhay. O ang mas maganda at mas tama ay mahirap iwasan ang mga kabiguan sa buhay. Ang dituwirang layon sa Filipino ay nangangailangan ng tuwirang layon. Halimbawa, nagbigay siya kay Jose. Ang tamang baybay ay nagbigay siya ng pera kay Jose. Upang mas malinaw ang pahayag, huwag kaltasin ang tagaganap ng pandiwang balintiyak alang-alang sa kalinawan ng pangungusap. Halimbawa, ang gamot na binigay ay ininom. Upang mas maging detalye ito, ang gamot na ibinigay ng doktor ay ininom ng may sakit. At ang tamang pagbaybay nito, ang gamot na ibinigay ko ay ininom niya. Ang katangian o kaugnayan ng tao o bagay na itinutulad ay di dapat kaltasin sa pangungusap. Halimbawa, si Pepe ay parang unggoy. Upang mas maging malinaw ito, si Pepe ay parang unggoy kung umakyat sa puno.
At ang tama ay si Pepe ay kasing bilis ng unggoy sa akyatan. Hindi dapat kaltasin ang anumang bahagi ng pangungusap alang-alang sa kalinawan. Halimbawa, ang araw ay unti-unti sa kanluran. At ang tamang pagbaybay nito at upang maging kumpleto at mas malinaw, ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Sa yugtong ito ng ating aralin ay malalaman natin kung paano magiging mabisa ang ating pagpapahayag. Tara, ituloy natin ito. Bisa ng pagpapahayag. Bilang tuntunin, ang mga tiyak na salita ay higit na mabisa kaysa pangkalahatang mga kaisipan. Ang mga pandiwang di karaniwan ay higit na mabisa kaysa mga anyong karaniwan. Halimbawa, mas mahina ang pahayag kapag siniliran niya ng gulay ang bakuran. Mas magandang sabihin kapag sinidlan niya ng gulay ang basket. Ang mga pangungusap na patanong o pautos ay higit na mabisa sa tuwid kaysa baliktad na kaayusan ng pangungusap. Halimbawa, mas magiging mababaw ang epektibo ng salita kapag ang kailangan nila ay ano. Mas maganda kung ano ang kailangan nila. Ang pawatas ay higit na mabisa kaysa anyong pang-uri bilang kasunod ng pangatnig na upang. Halimbawa, walisin mo ang bakuran upang malinis. Mas maganda kung walisin mo ang bakuran upang luminis. Ang pandiwa ay higit na mabisa bilang panaguri kaysa pandiwari lamang ng simuno. Halimbawa, matulin ang asong lumangoy sa ilog. Mas maganda kung matuling lumangoy sa ilog ang aso. Ang panaguri ng sugnay na pangalan ay di dapat gamitin na karaniwang panuring lamang ng simunong iyon. Halimbawa, narinig ko si Rosang nagsasalita. Mas kumpleto at mas maganda kung narinig kong si Rosa ay nagsasalita. Ang parilalang sa halip na ay higit na mabisa kaysa sa halip ng sa nangungunang katulong na sugnay ng hugnayang pangungusap. Halimbawa, magiging mahina ang pangungusap kung sa halip ng sila'y mag-aral, ang mga bata ay naglaro. Mas maganda at mas maayos ang pahayag kung ganito. Sa halip na sila'y mag-aaral, ang mga bata ay naglaro. Ang gamit ng daw, raw, din, rin, man, ba, nga, pa, at iba pang tagang kauri ay nagdudulot ng karagdagang bisa sa kaisipan ng pangungusap. Halimbawa, mas magiging mababa ang epektibo ng pangungusap kung maging si Ramon ay sasama. Mas maganda kung maging si Ramon man ay sasama rin. Ang pandiwari ay higit na mabisang sumunod kaysa manguna sa pangalang inuuri niyon. Halimbawa, namumulaklak na ang inalagaang mga halaman ni Jose. Ngunit mas maganda at mas epektibo ito kung namumulaklak na ang mga halamang inaalagaan ni Jose. Ang mahalagang salita sa Filipino ay higit na mabisa sa dulo kaysa simula ng pangungusap. Halimbawa, ang masaklap na balita ay tinanggap ni Rosa. Mas magiging maganda kung tinanggap ni Rosa ang masaklap na balita. O di kaya naman, tinanggap ni Rosa ang balitang masaklap. Iwasan ang pagbabago sa panauhan ng panghalip na tumutukoy sa isang paksa lamang. Halimbawa, tayo ay dapat uminom ng gatas pagkat mahihina ang mga katawan ninyo. Mas maganda at mas tama kung tayo ay dapat uminom ng gatas pagkat mahihina ang mga katawan ninyo. Sa panunuran ng pangalan at pandiwari, ang panghalip ay higit na mabisa bilang tagaganap ng pandiwa kaysa panuring ng pangalan. Halimbawa, malaki na ang aking halamang dinidilig. Mas maganda at mas tama kung malaki na ang halamang dinidilig ko. Ang panaguring pang-uring gumagamit ng panghambing na unlaping ka, sing o kasing ay laging nangangailangan ng tao o bagay na pinagtutularan. Halimbawa, mali ang pahayag na ito. Ang mangga at ang kawayan ay sintaas. Mas maganda at mas tama kung ang mangga ay sintaas ng kawayan.
Ang diing panglunan ay higit na mabisa kung walang pangawil na ay. Halimbawa, sa gubat ay natulog ang mga sundalo. Mas maganda at mas tama kung sa gubat natulog ang mga sundalo. Ang punong sugnay na sinusundan ng pangkat na pananhi ay di dapat ipahayag sa anyo ng pariralang pangangalang diwa. Halimbawa, ang pantawag naming ng doktor ay dahil sa nagkasakit si Nena. Mas maganda at mas tama kung tumawag kami ng doktor dahil sa nagkasakit si Nena. Ang magkakasunod na kipil ng diwa sa pangungusap ay dapat ipahayag mula sa di gaanong mahalaga patungo sa pinakamahalaga. Halimbawa, ngunit ito ay mahina lang statement lamang. Siya ay dakila sa mata ng tao, mabait at tanyag. Mas maganda at mas tama kung siya ay mabait, tanyag at dakila sa mata ng tao. Ang panaguring may pang-abay na pamanahon ay di dapat mang-anyong pangalang diwa upang gumanap sa tungkulin ng simuno. Halimbawa, bukas ang pagdaraos ng meeting. Mas maganda kung bukas idaraos ang meeting o kaya naman bukas ang meeting. Ang unlaping kasing, kasin o kasim ay ginagamit ayon sa unang titik ng salitang ugat. Halimbawa, kasing, kasing asim, kasing ganda. Ang kasin naman, kasin dunong, kasin laki, kasim, kasim bigat o kaya naman kasim pakla. Ang pahuling panghalip na tagaganap ay lalong marapat kaysa paunang anyo kapag pinangungunahan ng panangging hindi sa tuwid na kaayusan ng pangungusap. Halimbawa, hindi kanilang isinara ang mga bintana. Mas maganda at mas tama kung hindi nila isinara ang mga bintana. Ang katuturan ng ilang pandiwa sa unlaping ma o may ay di dapat ipagkamali sa isa't isa. Halimbawa, kailangang matali ang baboy upang hindi makawala. Mas maganda at mas maayos kung kailangang magapos ang baboy upang hindi makawala. Ang naglalarawan o pamilang na panuring ng tuwirang layon ay di dapat gamiting ugat ng pamadyang magkaroon. Halimbawa, si Belen ay nagkadalawang anak. Mas maganda at mas tama kung si Belen ay nagkaroon ng dalawang anak. Ang mahalagang kaisipan sa pangungusap ay dapat ipahayag sa punong sugnay, hindi sa katulong na sugnay. Halimbawa, papalubog na ang araw nang sumabog ang bulkan. Mas maganda at mas tama kung sumabog ang bulkan nang papalubog na ang araw. Ang pasukdol na pang-uring inuulit sa unlaping ma ay karaniwan ng higit na mabisang sumunod kaysa manguna sa pangalang inuuri niyon. Halimbawa, mabait ang masipag na anak niya. Mas maganda kung mabait ang anak niyang masipag na masipag. O kaya, mas mabuti pa kung mabait ang napakasipag niyang anak. Ang dituwirang pagtatanong ay di dapat ipagkamali sa tuwirang patanong na pangungusap. Halimbawa, itinanong niya sa akin kung ibig mo bang kumain? Mas maganda at mas tama kung itinanong niya sa akin kung ibig kong kumain. Kapag ang pahambing na pang-uri sa unlaping sing o kasing ay tinuturingan ng hindi, ang tao bagay na sahol sa katangian ng pagtutulad ay dapat gumanap sa tungkulin ng simuno. Halimbawa, hindi kasing laki ng bahay natin ang simbahan. Mas maganda at mas tama kung hindi kasing laki ng simbahan ang bahay natin. Ang isa sa sangkap ng tambalang panaguring pangalan o pang-uri ay di dapat gamitin upang gumanap ng mahabang tungkulin sa pangungusap. Halimbawa, ang tide na mura ay matipid pa. Mas maganda at mas tama kung tide ay mura at matipid pa. Ang pambungad na dituwirang layon ay di gaanong mabisa kung iuugnay ng ay sa iba pang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, sa akin ay humingi siya ng tulong. Mas maganda kung humingi siya ng tulong sa akin o kaya'y
mas tama kung sa akin siya humingi ng tulong o kaya naman siya ay humingi ng tulong sa akin. Ang pahuling panghalip ay higit na mabisa kaysa paunang anyo bilang tagaganap ng pandiwaring balintiyak. Katulad ng, malulusog ang mga halamang kanyang dinidilig. Mas maganda kung malulusog ang mga halamang dinidilig niya. At mas tama kung malulusog ang dinilig niyang mga halaman. Ang pariralang pang-abay ay higit na mabisang sumunod kaysa manguna sa panguri sa paliktad na kaayusan ng pangungusap. Halimbawa, ang hangin ay sa Disyembre malamig. Mas maganda kung ang hangin ay malamig sa Disyembre. Ngunit mas tama kung ang hangin ay malamig kung Disyembre. Okay naman, malamig ang hangin kung Disyembre. Ang kalabisang simuno ay dapat iwasan kung tambalang panuri ay sapat na upang ipahayag ang diwang nilalayon sa pangungusap. Halimbawa, si Carlos ay masipag at siya ay matalino. Mas maganda at mas tama kung si Carlos ay masipag at matalino pa. Kapag ang dalawang pangalan ay kumakatawan sa kaugnayan ng isang bahagi sa kabuuan, ang pang-uri ay dapat magbigay turing sa bahagi sa halip ng kabuuan. Halimbawa, ang simoy ng hanging malamig ay nararamdaman namin. Mas maganda at mas tama kung ang malamig na simoy ng hangin. Ang katuwang ng gaya, paris o tulad ay di angkop na manguna sa tambalang layon ng pandiwa. Halimbawa, sila'y namimili sa divisorya gaya ng gulay, isda at karne. Mas maganda kung sila'y namimili sa divisorya ng gulay, isda at karne. Pero mas tama kung sila'y namimili ng mga paninda sa divisorya gaya ng gulay, isda at karne. Ang pang-angkop na nag-uugnay ng dalawang salita ay di dapat kaltasin alang-alang sa bisa ng pagpapahayag. Halimbawa, ang pulis ay malakas nagsalita. Mas maganda at mas tama kung ang pulis ay malakas na nagsalita. Ang mga pandiwari ay higit na mabisang ipahayag sa anyo ng panahunan o panagano kaysa payak na ugat lamang ng salita. Halimbawa, maganda ang laroang gawa ni Miguel. Mas maganda at mas tama kung maganda ang laroang ginawa ni Miguel. Sa ilang sugnay na pangalan, ang pandiwa o panaguring salita ay di gaanong mabisang gumanap bilang panuring lamang ng simuno. Halimbawa, natakot kami nang makita namin si Pedrong nakahandusay. Mas maganda at mas tama kung natakot kami nang makita namin si Pedro ay nakahandusay. Ang pang-uri sa unlaping ma ay higit na mabisa kaysa anyong payak niyong kung ginagamit sa pangambing. Halimbawa, higit na pula ang gumamela kaysa rosa. Mas maganda at mas tama kung higit na mapula ang gumamela kaysa rosas. Ang tuwirang layong walang panuring ay karaniwan ng magagamit na panghalili sa ugat ng pandiwang magkaroon. Halimbawa, si Ben ay nagkaroon ng pera. Ngunit mas maganda kung mas maikli ito at sabihin si Ben ay nagkapera. Ang pahambing na pang-uri sa unlaping magka, magsing or magkasing ay laging nangangailangan ng tambalang simuno o ng kaisipang tambalan. Katulad ng, si Ben ay magsintaas ni Juan. Mas maganda at mas tama kung si Ben at si Juan ay magsintaas o kaya naman si Ben ay kasintaas ni Juan. Ang pangatnig na bagaman ay di dapat na ipaghalili sa kahit na kapag ang pandiwang pamadya ay nasa anyong panghinaharap. Katulad ng halimbawa, lalakad kami bagaman umuulan. Mas maganda at mas tama kung lalakad kami kahit na umuulan. Napakahusay! Binabati ko kayong lahat dahil natapos na natin ang ating aralin sa araw na ito. Sa kabuuan, malinaw na ang mga mabisang paggamit ng wikang Filipino ay hindi lamang nangangailangan ng kaalaman sa gramatika kundi pati na rin sa pag-unawa sa tamang pagpili ng mga salita, kaayusan ng mga pangungusap at angkop na anyo ng pagpapahayag.
Ipinakita lamang sa aralin natin sa araw na ito ang mga batayang tuntunin at halimbawa ng wastong gamit ng wika, kalinawan ng ideya at bisa ng mensahe. Ang mga ito ay mahalagang sangkap hindi lamang sa akademikong pagsusulat kundi maging sa araw-araw na komunikasyon. Naway magsilbing gabay ito upang mapaunlad pa natin ang kasanayan sa paggamit ng Filipino bilang instrumento ng epektibong pag-uusap, malinaw na pagpapahayag at makabuluhang pakikipag-ugnayan. Magandang araw sa ating lahat.